Narinig niyo na ba ang justification by faith? Ito po ay core doctrine ng Christianity. Yan po ang pag-aaralan natin ngayong araw na ito. Mapagpalang buhay po sa ating lahat, mga ka-worship. Kamusta na po kayo? Sa pagkakataong to, ang i-discuss po natin ay isang doktrinang mahalaga sa pananampalatayang Kristiyano. Ibig sabihin po, kung meron tayong dapat sampalatayanan, ay yung tinatawag na justification by faith. Ito po ay isang bagay na parang batas sa isang mananampalataya na dapat alam niya na siya ay justified not according to the law but according to by faith or according by faith. Sapagkat ang basihan po nito ay walang iba kung hindi ang ating pananampalataya. Ito po ay matibay na saligan kapag gusto mong malaman kung ikaw talaga ay ligtas o hindi. Sapagkat ang kaligtasan po ay justified by faith. Ibig sabihin, ang talagang pinakasukatan para makapasok ka sa kaharian ng Diyos ay walang iba kung hindi ang pananampalataya. Nais ko pong umpisahan muna ang panayam na ito hindi dun sa mismong core verse ng justification by faith. Kung hindi yung introduction lang po na ang hahanguin po natin ay ang Ephesians chapter 2 verse 8 at saka verse 9. Ano po ang sabi? Ang sabi po dito sa NIV translation, mga kapatid, for it is by grace that you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, and not by works, so that no one can boast. Okay? So yun pong sinasabi ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, that it is by grace that we have been saved through faith, not from ourselves, but this is rather a gift coming from our Lord God, and this is not a product of our works, so that no one will take pride of this or no one will boast. Mas maganda po kung sa Tagalog. Basahin ho natin ang Efeso. Ang pangkat po ay 2, ang talata po ay 8 at saka ang 9. Ang sabi po dito ay ganito: dahil sa biyaya ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. At ito ay hindi galing sa inyo. Ito ay isang regalo ng Diyos at hindi ninyo ito pinagtrabahuhan. Kaya wala ni isa sa inyo ang makapagmamayabang. Walang makakapagmalaki. Ibig sabihin, ang kaligtasan po ay merong kinalaman po sa pananampalataya. Pananampalataya na kung saan sukatan para ikaw ay tumanggap ng kaligtasan na siya namang biyaya o isa lang regalo. At dahil sa ito'y regalo, hindi galing sa iyo, galing sa Diyos. At hindi mo ito pinagtrabahuhan, hindi mo ito pinagsumikapan, nangangahulugan, hindi mo ito pwedeng ipagmayabang, mga kapatid. Yan po ang sinasabi. Yung tinatawag pong justification by faith, kung panggagalingan po ay ang Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Maliwanag po na ang mga Bible scholars naniniwala po na ang pananampalataya po natin ang pinakasusi para tayo po ay maligtas. Na kung saan ipinapaliwanag po dito talaga maigi ang kaligtasan. Okay? Papaano nga ba maligtas? Di ba? Pag sinabing gusto mong maligtas, ito ang kondisyon. Ibig sabihin yan, gusto mong mapunta sa langit, ayaw mo na mapunta sa impyerno. Kaya nga gusto mong maligtas. Ngayon, pag sinabi namang langit, ang langit ay nangangahulugan kaharian ng Diyos. Ang langit ay kaharian ng Diyos.
Kapag namang sinabing ito ay kaharian ng Diyos, maliwanag na ang naghahari dito sa kahariang ito ay walang iba kundi ang Diyos. Okay? At maliwanag din na ang buong kaharian ay pagmamay-ari ng Diyos. And therefore, mga kapatid, hindi basta-basta makakapasok sa kaharian ng Diyos dahil mahigpit ang kanilang patakaran sa sinumang nagnanais makapasok sa kaharian ng Diyos na ang suma total maliligtas. Di ba? Kahit naman sa mga exclusive subdivision dito sa ating bansa, hindi ka rin naman basta-basta makakapasok dahil mahigpit ang kanilang patakaran para ikaw ay papasukin. Okay? Una, pagpasok mo, ang sasabihin sa iyo, sino pupuntahan mo? Okay? Pinapupunta ka ba niya? Okay? At kung ikaw ay pinapupunta nung nandoon sa loob, ang pangatlong itatanong, may ID ka ba na pwede mong iwan dito bago ka tumuloy-tuloy pagpasok sa loob? And therefore, sa isang exclusive subdivision, pahirapan ang pumasok. And what more sa kaharian ng Diyos, mga kapatid? Mas mahirap pumasok kung tutuusin na kung saan may mga gwardya din. Kaya lang, gwardyang anghel or anghel de la guardia. Paano kung tanongin ka, sino pupuntahan mo? Diba? Si Lord. Si Lord. Ang hari ng kaharian na to, ang hari ng kalangitan. Opo, siya pupuntahan ko. Bakit pinapupunta ka ba? Hindi ko alam. Sandali lang, diyan ka lang. Mahal na hari, meron po dito, gustong pumasok. Kilala niyo ba? Hindi ko kilala yan. Pag dininay ka, hindi ka makakapasok. Di ba? So, lumalabas, dapat kilala mo yung nasa loob at yung nasa loob kilala ka rin. At ang matindi pa nito, bago ka mapasok, okay, tatanungin dito sa'yo, ikaw ba'y may ID? Ang ID po, natutukuyin dito, ikaw ba ay may pahid ng blood ni Jesus? Sapagkat ang redemption po kasi nanggaling sa blood ni Jesus Kapag ikaw ay may pahid or may blood ni Jesus, in other words, ikaw ay redeemed, ikaw ay tinubos, ikaw ay ligtas. So lumalabas mga kapatid, yan po yung kahulugan talaga para makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Kumbaga, akala ko dati pag namatay, automatic sa langit na pupunta. Hindi ho. Lalo na pag umaattend kayo ng mga tinatawag na necrological service, tapos ibang reliyon, for example po, sa mga pare, sasabihin nila, huwag kayong mag-alala, ang namatay ay makakapasok sa langit sapagkat yung mga pinagbibili ninyong prayer card na tagsa 700 ang isa, taga 1,000 ang isa, tuloy-tuloy ang mga madre na magdadasal dyan nang sa ganun yung kaluluwa ng taong ito makapasok sa langit. Walang ganun po sa Bible. Wala po. Ang mamahal ng mga prayer card na yun na sinasabi, yung mga Oblates of Mary, yung mga madre na nandoon, they will pray for that name, yung tao na yun na namatay. And they will continuously praying for that name up until that name or that person will be able to enter the heaven. Hindi pa pwede mga kapatid. The first place po, dapat kilala ka ng may-ari ng kalangitan. Second, may bahid ka ng dugo. Meron kang redemption by the blood of Jesus. Tinanggap mo ba si Kristo? Kung namatay naman, hindi naman kinikilala si Kristo. Those who deny me, sabi ng Panginoon, I will also deny Him before my Father. Kaya nga tayo po dito, mga born-again Christian, di ba mapapasin ninyo pag nagtuturo ka ng mga Bible study, napakahirap sapagkat hindi ka tinatanggap? Di ba? Subukan mong magpunta sa isang kalsada or palengke, mag-alok ka, magbigay ka lang ng Bible tracts. Mararanasan nyo yung pagtanggi ng mga tao and they deny the Lord. Hindi nila tinatanggap. Tapos all of a sudden, bigla yung namatay, nabalitaan mo, pinuntahan mo, nakaburol. Tapos tumawag ng pari sa huling araw, binasbasan ng tubig na galing do sa family rubbing alcohol pa ang ginamit.
binasbasan yung kabaong, tapos nilibing. Ano ibig sabihin nun? Porket binasbasan, papasok na sa langit? Hindi po. Hindi po. Bakit po? Kung tutusin mga kapatid, mahirap ang pagpasok sa langit ka, lalong-lalo na kapag hindi mo alam ang talagang pattern o guide para makapasok ka. Diba? Meron sasabihin na, ano bang relihiyon na makakapagpapasok sa langit? Wala sa relihiyon. Wala. Okay? Katoliko ba? Hindi. Iglesia ni Cristo ba? Hindi. Kahit nga born again, hindi rin eh. Sapagkat ang totoo, ang magbibigay sa iyo ng kapamaraan na makapasok sa langit, hindi relihiyon, kung hindi si Kristo. Si Kristo po. Sapagkat si Kristo po ay may dalawang personalidad. Siya po ay humaharap sa Diyos in behalf of men, at siya din po ay humarap sa tao in behalf of God. Para mapatunayan ko po sa inyo, papakita ko po sa inyo yung sinasabi po dito ng panayam ni Pablo, na sabi niya dito, ganito, 1 Timothy chapter 2 verse 5, "For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus." Okay? Sabi niya, sapagkat mayroong iisang Diyos at may iisang tagapamagitan sa Diyos at saka sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Pag narinig naman ako Iglesia ni Cristo, sabi, okay, ito na tao si Jesus. Hindi ko ganun kaagad yun eh. Sapagkat si Jesus po, pag humaharap sa Diyos in behalf of men, He is a man. Pero kapag si Jesus po humaharap sa mga tao in behalf of God, He is God. Kumbaga, ganito, kapag si Jesus po, ang kaharap niya ay ang mga mananampalataya, ang mga tao, nire-represent niya ang Diyos. Pero pag si Jesus naman po tumalikod, humarap sa Diyos, at kakausapin ng Diyos in behalf of men, si Jesus po, nire-represent niya ang kanyang ang mga tao. Sapagkat si Jesus po is both God and man. Tao ba siya? Yes po, pinanganak siya ng isang tao. Di ba? Sino nanay? Si Mary. Sino tatay? Si Joseph. Yun ang akala natin. Pero alam nyo, walang sexual participation para masabing nabuo si Jesus dahil nag-sex si Joseph at saka si Mary. Sapagkat yung sex po, magre-release ng sperm si Joseph, magre-release ng egg si Mary, at pag nagsama yung sperm at saka egg, magbubuo po ng embryo para maging tao. Yan yung medical science explanation. Pero si Mary po na buntis, kinausap ng angel, inoffer sa kanya, tinanggap niya, sabi, Mary, pahiram ng iyong sinapupunan. Sabi ni Mary, pumapayag po ako, "Behold thy handmaid of the Lord, and be it unto me according to your word." O di tinanggap niya. Ngayon, sinipingan ba siya ni Joseph? Ang linaw-linaw ng sabi ng Bible, hindi siya sinipingan ni Joseph up until na siya ay manganak. Pero ang sabi dito, kung hindi siya sinipingan ni Joseph, walang nirelease na sperm si Joseph in participation for the build-up of the baby. Walang sperm si Joseph doon. Hindi kailangan. At dahil sa hindi kailangan ng sperm, hindi rin kailangan ng egg. Kumbaga, hindi naman kailangan ng sperm ni Joseph. Siyempre, hindi na rin kailangan ng egg ni Mary. Ba't nabuo? Nabuo kasi Jesus was conceived by the power of the Holy Spirit. Nabuo siya sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nilabas siya. Okay? Ipinanganak. Nung ipanganak siya, tao ba siya? Tao siya sapagkat lumabas siya sa tao. Pero hindi siya tao dahil hindi siya ginawa ng tao. Siya po ay ginawa ng Diyos. Gumamit lang ng isang sinapupunan, ng isang babaeng pumayag na ang kanyang sinapupunan ang pagluluwalan ng batang si Jesus. Kaya po, ibig sabihin mga kapatid, ang talagang kapamaraanan natin ay walang iba kung hindi si Kristo. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Okay?
Ngayon, papasok ba tayo sa kaharian ng langit na kung saan ang Diyos ang may-ari? Yes po, papasok po tayo. Sa papanong kapamaraanan, sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. Bakit po? Anong sinasabi po doon? Ang sabi po dito ay ganito. Okay? For it is by grace that you have been saved through faith. Naligtas ka dahil sa pananampalataya. At ito'y biyaya. Hindi mo to pinanggalingan. Hindi mo to pinagtrabahuan. It is not from yourselves. It is not by your works. Okay? Therefore, you cannot take pride of it. Hindi mo siya pwedeng ipagmalaki. No one will boast. Okay? Ang kaligtasan po is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Ngayon, dating na po tayo sa pinaka-climax ng ating discussion. Yan po ang tinatawag na justification by faith. Bakit po? Sinabi ni Pablo sa Galatians chapter 2, verse 16. Buksan niyo po ang Bible niyo. Nakalagay po diyan, know that a man is not justified by observing the law, but by faith in Christ. Okay? So we too have put our faith in Christ Jesus that we may be justified by faith in Christ and not by observing the law, because by observing the law no one will be justified. So naintindihan po ninyo, yung justification by faith po ay matibay na ipinaglalaban ng Galatians chapter 2 verse 16. Okay? Kumbaga, pag tinagalog natin, pakatandaan ninyo na ang tao ay hindi nabigyan ng katarungan sa pamamagitan ng pag-obserba niya sa batas. Siya ay nabigyan ng katarungan sa pamamagitan ng pananampalataya niya kay Kristo Jesus. Kaya nga, tayo man na naglagay ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus, tayo ay nabigyan ng katarungan sa magitan ng pananampalataya natin kay Kristo. Kasi kung ang ating bibigyan lang ng pansin ay ang batas, at sa pag-oobserba ng batas na ito, ay nako, wala ni isa sa atin ang tatanggap ng katarungan. Justification. So mga kapatid, maliwanag po ang sinasabi ng Bible sa bagay na ito, na ang tao po para maligtas, kinakailangan buong buo ang kanyang pananampalataya kay Kristo lang. Kay Kristo lang. Okay? Kumbaga, bagamat nakikilala natin ang Diyos Ama, pero ang sabi ng Ama, this is my Son, whom I love, and you must listen to Him. At ano naman ang sinabi ni Jesus? Okay? I am the way, the truth, and the life. And no one can come to the Father but by me. So maliwanag po ito. So ilalagak po natin ang ating pananampalataya sa Panginoong Jesus ng buong buo. Sa Kanya natin ilalagay ang ating pananampalataya nang sa ganon tayo ay ma-justified by faith in Jesus Christ. Matatanggap natin ang pag-justify na ito, matatanggap natin ang biyaya ng kaligtasan sapagkat tayo ay nanampalataya. Ang kaligtasan po'y libre, pero hindi ho siya mura. Salvation is free, but it is not cheap. Tandaan nyo po yan mga kapatid. Napakahalaga pong maunawaan natin na ikaw at ako ay naligtas pero hindi biro ang ibinayad ni Kristo dyan. Ang ibinayad niya po ay ang kanyang banal at malinis na dugo. So yun po. Ngayon, kung tatanungin nyo ako, ngayong ako ay nakakaalam na ng justification by faith, kapag ito bang aking pag-exercise na to na nilalaga ko ang pananampalataya ko kay Kristo Jesus ng buong buo, ligtas na ako? Yes po, ligtas ka na niyan. Okay?
Yung bang naniniwala kang si Jesus ay namatay para sa iyong kasalanan at inangkin mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas at tinanggap mo na sa mula sa araw na ito, siya na ang Panginoon ng iyong buhay at siya na ang maghahari sa iyo sa araw-araw. Yes po, ligtas ka na niyan. At mas lalong titibay yan. Ang sukatan kasi niyan ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Meron po kasing magsasabing tinanggap rin nila si Kristo. Naniniwala rin sila na si Kristo ay namatay para sa kanilang kaligtasan o namatay para sa kanila. At nang sa ganon ay tinanggap din nila bilang Panginoon tagapagligtas. Bakit hindi sila maliligtas? Bakit ikaw maliligtas? Ano magiging pagkakaiba niyong dalawa na parehong umaangkin ng pagtanggap kay Kristo? Sapagkat ang totoo pong tumanggap kay Kristo, tatangkilikin niya ang Word of God. Ang totoong mga mananampalataya na uuuhaw sa salita ng Diyos. Kumbaga, kapag nakakita ka ng nagpapanggap na isang Kristiyano, kapansin-pansin, matabang ang pagkilala niya sa Word of God. Wala nga siyang alam na Bible verse. Saan ka naman nakakita? Nagkiklaim na Christian, pero walang alam na Word of God, biski isa. Pero alam ang justification by faith. Yan ang mahirap, mga kapatid. Kung baga, narinig niya ang teaching ng justification by faith, that it is by faith alone, in Christ alone, grace alone. Tapos iaangkin niya yun. Kaya lang yung development, yung paglago bilang isang mananampalataya, hindi makita sa kanya. At meron po kasing nagiging bunga ang kaligtasan ito. At yan po ay walang iba kundi ang pagtangkilik natin sa salita ng Diyos. Kaya merong dalawa kang makikita na born-again Christian na parehong nananampalataya kay Kristo. Parehong tinanggap si Kristo, Panginoon sa katagapagligtas. Okay? Parehong lumapit at naligluhod, humingi ng tawad, nagsisi. Okay? Kaya lang ang pagkatapos nun, yung isa, kember na lang. Wala na siyang ginawa. Okay? Minsan aatin, minsan hindi aatin. Di ba? Papalo up mo pa para dumalo. Tapos napipilitan lang para magpakita sa church. At ang pinakamabigat nito, wala siyang pagtangkilik sa salita ng Diyos. Okay? Unlike this one, nung tinanggap niya, bilang Panginoon tagapagligtas, nakitaan ng pagbabago. Ang tanong, bakit nagbago? Nagbago kasi nagbasa ng Bible. At nakita ang lahat ng katotohanan sa Biblia na siya namang naging gabay at patnubay niya sa pang-araw-araw. Ibig kong sabihin, mga kapatid, hindi porket ikaw ay justified by faith, ikaw ay niligtas ng Panginoon, ititigil mo na doon lang. Okay na. Bakit? Abay, niligtas na ako eh. Hindi pwede yan. Bakit po? Sapagkat ang gagawin mo lang ay para ka lang nakinabang, tapos bandang huli, hindi ka pinakinabangan ng Diyos. Okay? Ikaw ay nakinabang ng kaligtasan para pakinabangan ka naman ng Diyos. Dapat kakitaan ka ng Diyos ng ganap na pagbabago. Ibig sabihin, makita sa iyo ang isang totoong buhay ng isang Kristiyano, isang mananampalatayang sumusunod kay Kristo. At magagawa mo lang yan kapag ang salita ng Diyos ay patuloy mong ipinagpapala sa buhay mo na para bagang pagkain na kinakain ng espiritual mong pagkatao araw-araw. Iyan ang katotohanan ng pangkalahatang programa sa justification by faith, mga kapatid. So yun po ang pinaka-essence ng akin pong ninanais dito. Totoo na tayo ay justified by faith, not by law. At ang sabi rito, for it is by grace that we are all been saved through faith, not by works. It is not from ourselves. It is a gift of God, so that no one will boast. No one will take pride of this. Hindi natin yan maipagmamalaki.
sapagkat yan ay talagang totally regalo lang sa atin ng Diyos. Ngayon, dahil tayo ay niregaluhan, in return, ang pagtanggap natin ito ay sasabay dyan ang ating pamumuhay na talaga namang kakikitaan ng pagbabago, bunga ng kaligtasang natanggap natin kay Kristo. So, yun lamang po mga ka-worship. I hope kayo po ay napagpala ng aral na ito, ng doktrina ito na tinatawag na justification by faith. Napaka-importante po nito sapagkat hindi po tayo nabubuhay ayon sa batas kung hindi nabubuhay tayo ng mas mataas doon. Nabubuhay po tayo sa pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, lagi niyo pong subaybayan ang aking mga istuturo sa inyo nang sa ganon, pati doktrina po ay akin pong ibabahagi. At gusto ko lang pong ipaalala sa inyo na pagdating po sa March at saka sa April, ako po ay magtuturo ng online ministerial training. Yung mga naghahangad pong magamit ng Panginoon sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, ay akin pong isi-share yan dito po sa Usapang Born Again. Okay, ang gagawin nyo lang po, manonood lang po kayo. At kung meron po kayong katanungan, ay isasama ko po kayo sa aking group chat. At kung gusto nyo po yung mga yung mga handouts na mga itinuturo ko, ay libre ko po yung ibibigay sa inyo. Okay? So, ang gagawin nyo lang po ay subaybayan nyo po yung part by part. May part 1, part 2, part 3, part 4. Kung hindi ako nagkakamali, ay ito po ay aabot ng part 45. Okay? Pero subukan kong paiksiin. Siguro mga part 30 lang. Okay? 15 parts dito po sa buwan ng March. 15 parts po sa buwan ng April. So, yun po ay aking gagawin at nire-ready ko na po ang lahat ng materialis dito. In fact po, sa church po namin ay ginawa ko lang po siyang crash course na tinuturo ko sa aming mga member. Maliit lang po kasi ang church namin mga kapatid. Pero ninanais kong ibahagi ito sa inyo na ang hangarin ay makapagbahagi ng salita ng Diyos sa mga mahal niya sa buhay o sa mga taong nasa paligid niya. Well, yun lamang po. Maraming salamat. Ako po si Brother Dong Galang at sa pangalan po ng Usapang Born Again at sa church po namin, ang Jesus Heart of Worship Church, pasamantala po ako magpapaalam. God bless po and see you next video. Bye-bye! Please like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga latest videos na ilalabas ko linggo-linggo. Maraming salamat po.